counselor para sa atin. Ang Diyos ang wisdom ng lahat. At ang wisdom na ito ay ibinigay niya sa magitan ng kanyang anak na si Jesus. Ang Panginoong Hesus ang ating mabuting tagapayo. Ang ating tagapagligtas na nagbibigay sa atin ng karunungan. Kailangan natin ng karunungan, hindi lang sa eskwelahan yan, kinakailangan, kundi sa buhay, lalo na sa larangan ng buhay. Akala natin kapag nag-aaral ka, doon ka lang nangangailangan ng karunungan. Actually, kaya ka nga nag-aaral is para yung buhay mo ay mapuno ng karunungan. Diba? Kung yan ang ating layunin sa eskwelahan, how much more pa pagdating sa ating pananampalataya at sa tunay na larangan ng buhay. Diba? Kailangan natin ang karunungan ng Diyos upang hindi tayo mapahamak, but instead, magkaroon tayo ng enjoyable na buhay. Buhay na masagana. Buhay na puno ng pagpapala. Buhay na natutupad yung kalooban ng Diyos doon sa buhay na yon. Amen po. So let's go straight sa ating pagbasa ng salita ng Panginoon. But right now, let me welcome muna yung mga kasama natin dito, and especially yung mga first time na naka-attend. Welcome po sa inyong lahat, and palakpakan natin sila, We welcome you, and we really encourage each one na tapusin natin ang ating simbang gabi upang ma-receive natin yung mga gifts of Christmas na para sa atin. And as I said this morning, the gift of Christmas for us is counsel. Ang ating Panginoong Hesus bilang wonderful counselor. Okay, siyang ating tagapayo. And in short, wisdom. Jesus is our wisdom as well. So babasahin ko po ito sa book of Isaiah. We've been reading this passage, but we have to return now and go back or read this passage again so that we will be able to understand, and one by one understand, yung mga things of God, for the Messiah and for us, dito sa book of Isaiah, chapter 9, verse 6. This is how Isaiah said it in that book. For a child is born to us, a son is given to us, the government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. His government and its peace will never end. He will rule with fairness and justice from the throne of his ancestor David for all eternity. The passionate commitment of the Lord of Heaven's armies will make this happen. Ito, magpo-focus tayo ngayon dito sa word na Wonderful Counselor. Diba, pag sinabing counselor, minsan kinakabahan tayo. Iisip natin, may problema ba ako? O kaya, mahirap ba akong kausap? Ba't kailangan ko lang counselor? O kaya, meron ba nagre-reklamo sa akin? Di ba? Ganun minsan tayo. O kaya, meron ba akong problema sa relationship? Bakit kailangan ng counselor? Sa panahon ngayon, normally, ang inisip rin ng mga tao, yung mga psychiatrists o mga psychologists, magpapa-counsel ka, sa secular term. Pagdating naman sa church setting, pag sinabing counselor, yun nga, iniisip mo, may problema ba ako? Meron ba akong nilabag sa church? O may reklamo ba sa akin? Ba't may magka-counsel sa akin? Yun yung normal na connotation natin, yun yung normal na interpretation natin about the word counsel. Pero dito sa binasa kong passage, sa binasa kong verse, ang counsel, ang tinatawag na wonderful counselor is all about, advice, guidance, and wisdom from God. Kailangan natin ito. And ang tao, kahit sa Old Testament, pinag-uusapan ito, sinasabi ito sa salita ng Panginoon, ang tao ay kinakailangang mayroong guidance, mayroong counsel, may advice na naririnig. And ang tao na nabubuhay na hindi tumatanggap ng advice, ano nangyayari sa kanila? Di ba napapahamak?
Alam natin yon, no? Kasi ito ay parang isang sundalo na lulusob sa giyera pero hindi alam kung paano gagawin. Di ba tawag natin doon, ano yan? Suicide yan. Pagpapakamatay yan. Ganoon halos eksakto ang mga mangyayari o nangyayari sa mga tao na hindi tumatanggap ng maayos o tamang payo. Kaya kailangan ng payo. Ganoon din, di ba? Kapag may binili kang bagong kagamitan, bagong gadget, no? Bagong cellphone, bagong kotse, bagong refrigerator, bagong TV, kahit ano pang bago yan. Di ba? It comes with a manual. May manual yan, di ba? At yung manual na yon ang advice sa'yo kung paano mo gagamitin yung equipment. At may warranty pa. No? Yung warranty na yun, kapag sinusunod mo yung manual. Kaya nga meron tinatawag na exclusion sa warranty. Ano yon? Kapag hindi mo sinunod yung manual. No? Ngunit kapag sinunod mo yung manual, yun, magagamit mo ng maayos yung equipment na binili mo at hindi masisira basta-basta. O kung masira man, merong grace, merong mercy. Kasi yung company pwedeng i-replace o pwedeng i-repair yung item. Bakit? Kasi sinusunod mo naman yung instruction, kaya lang nangyari na nagka-problema. Di ba ganun din ang Diyos? No? Kapag sinusunod mo siya, it doesn't mean naman na na perfect na yung buhay mo, holy ka na. Di ba nagkakamali ka pa rin? Pero the grace of God is with you. Kaawaan ka niya and meron siyang grace sa iyo. Sabihin ng Panginoon, sige, kahit nakita ko nagkamali ka, pero nakikita ko naman yung heart mo, tinatry mong sumunod sa kalooban ko. No, I will give you grace. Ganun yun. No, so let's receive yung counsel of God, yung wisdom of God. Ang sabi nga dito sa susunod na verse na babasahin ko, let me read for us. Mahalaga ito, no? Dito sa Proverbs chapter 24 verse 5 to 6. Let's read it from verse 5 to 6. Wise warriors are mightier than strong ones, and those who have knowledge than those who have strength. For by wise guidance you can wage your war, and in abundance of counselors there is victory. Ulitin ko, by wise guidance you can wage your war, and in abundance of counselors there is victory. Ang ganda nito mga words na ito. Kung ako sa inyo, i-take note nyo to. No? Isa sa mga pwede nyo i-underline, no, na word of God. Ano sinasabi rito? Ang buhay ay hindi po palakasan lamang. Kung sino yung mas malakas, yun ang mabubuhay. Unang-una, hindi tayo animals. Wala tayo sa animal kingdom. Yung sinatawag nilang, the survival of the fittest. No? And yung maliliit, kakainin ng mas malaki. At yung mas malaki, kakainin ng pinakamalalaking animals. Hindi tayo ganoon. Hindi tayo, sabi nga, hindi tayo barbaric, hindi tayo mga tao na may alam niyo na may attitude na animals, right? Kasi mga animals ganoon. Palakasan sila. Kung sino mas malakas, yun ang mabubuhay. Sa atin, hindi. Sa buhay ng tao, ang kailangan, hindi lamang yung kalakasan o hindi tayo pwedeng sa kalakasan lamang, no, umiiral yung ating pagdepende kung paano tayo mabubuhay, but rather, kailangan natin ng wisdom para mabuhay. Diba alam natin na totoo yung kasabihan na yon, na hindi como ikaw ay mas malakas, mananalo ka sa giyera ng buhay o sa laban ng buhay. No? At hindi nangangahulugan ikaw yung pinakapogi, ikaw yung pinakamaganda, no? Hindi ka na magkakaproblema. Hindi rin nangangahulugan na ikaw yung pinakamayaman, hindi ka na rin magkakaproblema sa pera. Ayan, siguro naman alam niyo sinasabi ko, hindi man kayo yung tao na yon, may mga kakilala kayo mayayaman na naririnig niyo na nagtataka ka, bakit milyonarya na to? Bakit pera pa rin ang pinag-uusapan at namumroblema? Kasi nga, di ba, yung mga mahihirap, may problema kung saan bibili ng pandesal, paano makakabili ng tinapay, walang mabunot sa bulsa. Yung mga mayayaman naman,
Ang problema is paano pararamihin yung pera, pero habang pinaparami yung pera, siyempre mangungutang din sila. At habang nangungutang, nagwo-worry paano babayaran yung malaking utang kasi mayaman sila, malaki yung utang nila. So pera pa rin. Di ba? So hindi pera sa pera, hindi lakas sa lakas, hindi ganda sa ganda, hindi pagiging tanyag, no? Kundi yung karunungan sa buhay. No? So ano ka man, sino ka man, no? Kung meron kang karunungan, makakasurvive ka sa buhay. Meron kang wisdom of God, no? Pagpapalain ka ng Panginoon. Kaya nga, di ba, isa sa mga kautusan ng Diyos sa 10 utos is yung sabi, honor your parents. For those who honor their parents will live long in the land the Lord is giving them. Bakit sinabi yun? It's because, first and foremost, it's practical. It's not only divine. Yeah, it's true, it's divine. Utos yan ng Diyos. Pero it's practical. Bakit? Kasi at your young age, as a child, for example, you don't know what to do in life, di ba? And you need to listen to your parents. And if you don't listen to your parents, you will be a wayward child and you will meet a lot of accidents and tragedies, no, and bad experiences in life. Mapapahama ka. No, at bakit mawawala yung long life? Kasi di ba yung mga bata na ayaw sumunod sa mga magulang, nagkakaroon sila ng problema up to the point ng kamatayan. No, may mga bata na napapahamak to the point na literally namamatay dahil hindi sumunod sa magulang. Sinabi ng magulang, diyan ka lang anak, huwag kang tatakbo. Nasa kalsada tayo. Sumuway, tumakbo. Nasagasaan. Sorry napakalungkot ng example ko. But you know what I'm saying? No? Ang mga bata, ang mga anak, pag sumusunod sa magulang, hahaba ang buhay. O, yung anak natin, nagti-teenager na. Anak, huwag kang makikipagbarkada sa mga maling kaibigan. No, baka ma-impluwensyahan ka. Hindi nakinig. Ano nangyari? Napabarkada sa mga halimbawa, sa mga gumagawa ng masama. Anak, tumigil ka na sa pagsama sa kanila, baka mapahama ka. Hindi pa rin tumigil. Ano nangyari? Napatay. O nabilanggo. Dahil doon. Diba? O, ano ibig sabihin ngayon? Yun yung sinasabi natin kanina na kung meron tayong karunungan, hahaba ang buhay natin. At hindi lang hahaba, yung buhay natin ay mapapanuto. Magkakaroon ng kapayapaan. Napakahalaga ng karunungan. Di ba? Sabi nga kung magpe-pray ka rin lang, excuse me, kung magpe-pray ka rin lang ng buhay, no, lalo na yung mga nagbe-birthday, no, kapag pinagpe-pray nyo yung mga nagbe-birthday, huwag nyo lang ipag-pray ng mahabang buhay. Pag-pray nyo ng masagana at makabuluhang buhay. Bakit? Hindi lang haba ng buhay ang kailangan natin. Mahaba nga ang buhay mo. Kung yung haba ng buhay mo naman, 20 years, nakahiga ka, nakaratay ka. Diba? Hindi masarap yung buhay na ganon. Diba? So, ano pinagpe-pray na sa mga tao? Buhay na mahaba at masagana, no? At buhay na pinagpala. 'Di ba? Buhay na naaayon sa kalooban ng Panginoon. 'Di ba? So yun yung sinasabi natin. Hindi lang pera, no? Pera na nagagamit, no, sa tama. No? Pera na nakakatulong sa iyo at sa kapwa. 'Di ba? 'Di ba sabi nga ang pera kung tutuusin, neutral 'yan. No, pwede yang gamitin ng masasama at pwedeng gamitin ng mabubuti. No, hindi totoo na masama ang pera, 'di ba? Ang sabi nga ng Bible, ang masama ay yung pag-ibig sa pera. No, yung ginagawa mong Diyos-Diyosan yung pera. No. Pero kung ang pera, no, ay ipapagamit mo sa kalooban ng Panginoon at gagawin mong tagapaglingkod mo at para makapaglingkod sa kapwa, maganda 'yon. So ano ang ibig sabihin nun? Wisdom. Kailangan mo ng wisdom. Sabi nga, passion, no? Sabi, power without control is nothing. No? Ngayon, nakita kong advertisement ng gulong na Pirelli. Pirelli na gulong, ano? Power without control is nothing. Imaginein mo yun, napaka-powerful ng kotse mo. You know, let's say 400 horsepower.
Matindi yun. Konting diin mo lang sa accelerator. Siguro parang kidlat na yon, ano? Pero kung hindi mo alam ang control nun, hindi mo alam paano gagamitin, yun ang papatay sa'yo. Tama? Wonderful, it's powerful, everything is there. But if you don't know how to use it, it will kill you. You know? Instead of benefit from it. No? So yun ang sinasabi natin. Kailangan po natin ng wisdom. Sabi nga ni Uncle Ben, diba? Uncle Ben ba tawag doon? Yung Uncle ni Spider-Man. You know? Diba? With much power comes with great, diba? Sabi nga, responsibility. Kailangan natin. And paano ka maging responsible? Sa magitan ng wisdom. And let me go straight, no, to the point. No? Ang Panginoong Hesus, siya ang great counselor. Pinapayuhan niya tayo. Sa paanong paraan? Kapag binasa mo yung Biblia, kapag nanalangin ka sa Kanya, makikita mo, mababasa mo yung buhay niya. Paano siya namuhay sa mundo? Sundan po natin yon. Huwag tayo magkakasabi na, siguro si Jesus ganito. Siguro si Jesus, kapag nagkaroon ng situation na ganito, ganito ang gagawin niya. Huwag tayo mag-presume. Yung iba sa atin nagpe-presume. Para hindi ka mag-presume, basahin natin ang Biblia kung ano yung actual na ginawa ni Jesus. Yun yung gayahin natin. Huwag na tayo mag-isip na siguro si Jesus ganito, siguro si Jesus ganito. Nag-i-imagine tayo kung sino si Jesus. No? Stop it. But rather, read the Bible and know for sure who Jesus is, the exact Jesus, according to the Bible. Diba? So kung ano yung buhay na ipinakita ng Panginoon, paano siya nabuhay sa lupa, ano yung mga desisyon na ginawa niya nung naka-encounter siya ng mga iba't ibang bagay, no? Iba't ibang mga persecutions, iba't ibang mga taong kumontra sa kanya. No? And even doon sa mga nagkanulo sa kanya, nag-betray, nag-deny, no? Si Judas, si Peter. No? And ano yung naging attitude niya nung nandun siya sa cross? Paano niya binuhat ang cross? Paano siya na-crucify? Paano siya nagpatawad? No? Paano siya nagpagaling? Paano siya nagpakain ng 5,000 katao? No? Paano siya nagturo nung nasa mountain siya? No? Paano niya sinamahan yung mga disciples nung nandun sila sa boat? No? Nung malakas ang hangin at pinatigil niya yung hangin, no? At yung ulan. No? And a lot of things, no? Ano ang ginagawa ng Panginoon kapag meron siya mga sitwasyon? Gagayahin natin yun. Hingi tayo ng lakas sa Kanya. Dahil siya yung ating wonderful counselor, ating tagapayo. Let me read for us ito pang isang verse na gusto kong i-share sa atin. Sabi rito sa sa 1 Corinthians. Okay, 1 Corinthians chapter 1. Babasahin ko po, no? From verse 26 hanggang verse 31. Okay, 1 Corinthians chapter 1 verse 26 hanggang verse 31. Brothers and sisters, think of what you were when you were called. Ano sabi niya rito? Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not, to nullify the things that are, so that no one may boast before him. It is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. Ulitin ko. It is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. That is righteousness, holiness, and redemption. Therefore, as it is written, let the one who boasts boast in the Lord. Ulitin ko, let the one who boasts boast in the Lord. So, ano ibig sabihin? Ang buhay po ay hindi payabangan, hindi pagmamataas. Dahil sabi nga, may kasabihan tayo sa Pilipino, di ba, sa bansa natin, sa mga Pinoy, ano?
Kung gaanong itinaas-taas siyang tindi ng lagapak, no? 'Di ba? So ano ibig sabihin? Totoo 'yon. Gravity, nature, law, hindi mo ma-deny. So ano ibig sabihin? Kung ang law of gravity, 'di ba? Science, ano? Kapag may inihagis ka pataas, kahit gaano kalakas pa yung hagis mo pataas, kahit gaano pa kataas yung pagkakalipad niya, lalagapak yan, mas matinding lagapak. Kasi yung timbang niya, doble, triple, ayun na, mas matindi. Habang bumubulusok yan pababa, ang sakit ng bagsak niya. Okay, wag niyo nang subukan. Ano? Wag niyo nang subukan. Ito ay joke lamang, ha? Wag niyo nang subukan. Pero subukan mo na medyo nakaupo ka lang, tapos ibagsak mo yung pit mo, hindi masyadong masakit. Yung nakatalungko ka na, nakaupo ka na, iupo mo yung sarili mo, hindi masakit. Pero yung nandun ka sa bubong ng yero mo and then tatalong ka para paupo sa ground. Ako po, wag mong subukan yan. Matinding lagapak, masakit. Di ba? So ano ibig sabihin? The more na nagmamataas ang tao, ang pagbagsak niya ay mas masakit. So yun yung warning sa atin ng Panginoon. Ang pagmamataas sa madaling salita ay foolishness. No? Ito ay sa Tagalog kahangalan. No, sa mas modernong termino, medyo mahirap sabihin, no? Masakit sa tenga. Kabobohan. You know, ang taong tunay na matalino ay hindi nagmamayabang, hindi nagmamataas. Kasi ang taong nagmamataas, yan ang nature, yan ang law of nature, gravity. Sabi nga, yan ang siguradong susunod na mangyari, babagsak at masakit pagbagsak. So anong sabi? Instead na gawin mo yon, instead na magyabang ka, instead na magmataas ka, yung kahinaan mo, yung pinipintasan sa'yo ng mga tao, di ba? Yung mga tao, payabangan nga yan eh, no? Sabihin, oh, anong suot mong damit? Ano lang to eh, lakos lang to, lakos. Sa Pilipinas, pasin natin, matitindi, no? Mga lakos lang to, lakos, mga buhaya, ganyan. Tapos, ikaw naman, wala naman ito, ano lang to eh, wala kasi ako mabiling damit nung time na yun, ano lang, Gucci lang yung nabili ko. Ganun lang, naka-Prada lang ako ngayon eh, kasi yung bag ko, hindi ko nakuha dun sa kabilang bahay namin. Alam mo, may mansion kami dun sa sa kabilang city eh, hindi ako nakarating doon, Gucci yung nadala ko, ganyan. Prada or what. Payabangan, di ba ganun tayo? No? Minsan hindi halata pero nagyayabang, no? And then iba sabihin ng tao, normal na sa akin yan. Yung pala dahil normal na, no? So ang ibig ko sabihin is this. Alisin natin, no, yung kumbaga sa sasakyan, alisin natin yung pag-resist natin doon sa mga nag-overtake. No, may mga driver na gano'n kapag na-overtake ka, hindi matanggap. Gusto i-overtake niya rin yung sasakyan. Di ba ganon? Ganon ang nature ng tao eh. Pero ano sabi ng Bible? It's foolishness. Kahangalan yun. Kasi walang taong mananalo sa karera na ganoon. At huwag kang pumasok sa karera. Na sabi nga, huwag kang pumasok sa rat race. Kasi pag pumasok ka sa rat race, manalo ka man, rat ka pa rin. Diba? Don't enter into a rat race because even if you win, you're still a rat. Diba? Manalo ka man, foolish ka pa rin. No? Pag nagtatawanan ka ng mga taong nakakaunawa. So anong sabi ng Panginoon? Instead, tanggapin mo yung karunungan ng Panginoon. Ang karunungan ng Panginoon ay magbibigay sa iyo ng mahabang buhay, ng buhay na ligtas, buhay na matuwid. No, kaya yung sinasabi ng Bible kanina, ang true righteousness, ito babasahin ko ulit. Tignan po natin sa 1 Corinthians. Maganda tong verse na to. Sabi niya, so verse 30, it is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. That is our righteousness, holiness, and redemption. Okay, ano yung wisdom from God? Si Jesus yon. Ano yon? That is our righteousness, holiness, and redemption. Ano ibig sabihin nun? Ang tunay na wisdom, ang tunay na karunungan sa buhay, ay nagdudulot ng katuwiran.
Kung ikaw ay maibigin sa katuwiran, matuwid, makatarungan na gawa, ikaw ay may karunungan. Kung ikaw ay umiibig sa kabanalan ng Panginoon, therefore, hindi mo ibigin magkasala, iiwasan mo yon. Meron kang karunungan. Kung ikaw ay nagpe-pray, nagdi-design ng kaligtasan mula sa Panginoon, at gusto mo yung buhay mo maging ligtas at yung kapwa mo at yung mahal mo sa buhay, that means meron kang karunungan. Ang mga taong hindi nag-iisip ng safety ay walang karunungan. Ayan. Tanungin natin si Engineer Jeff Sagun, di ba? Bago ka pumasok sa construction site, anong unang iisipin, di ba? Safety. At yun ang unang-unang i-implement sa'yo ng iyong mga even yung mga guards, yung security guard. Pagpasok mo pa lang, titignan, naka-helmet ka ba, nakaganito ka ba, naka-safety boots ka ba. Pag hindi ka pa papasukin. And ganoon din sa COVID situation natin ngayon, di ba? Bago ka pumasok, temperature check. Bakit? Kasi it's foolishness na papapasukin mo yung tao na hindi mo temperature check. Baka mamaya may lagnat yan. No? At yung tao rin na yun, delikado. Kung may lagnat siya, maganda magpahinga na siya. Baka mag-collapse pa siya sa kalsada. No? At yun naman nasa construction, kung wala siyang helmet and safety boots or whatever, no? It's foolishness na papasok siya sa construction. So ganun din, no? Ang tao na hindi nag-iisip ng kanyang kaligtasan sa bawat bagay na gagawin niya ay hangal. Ngunit ang tao na nag-iisip kung paano siya ililigtas ng Panginoon sa bawat situation niya, may karunungan siya. At ang mga taong yon ay may karunungan kasi meron siyang kapakumbabaan, lumalapit siya sa Diyos. Kaya tayo, patuloy tayo maging mapagpakumbaba, no? Katulad ng Panginoong Hesus, nung siya ay pinanganak sa lupa, nagyabang ba siya? Sinabi ba niya, kumbaga sa Pilipinas, kailangan ipanganak ako sa St. Luke's, sa Makati Medical Center. Mga ganun, ano? Hindi. Pinanganak ang Panginoong Hesus, kumbaga sa Pinas, pinanganak ang Panginoong Hesus sa isang napakaliit na kubo na nandun sa kalagitnaan ng isang baryo na walang sibilisasyong kang makita, no, kundi simpleng buhay. Kung ang ating hari, ang ating Panginoong Hesus, nung pinanganak, no, ay walang entourage, no, walang great introduction at hindi nagyabang, no, dapat gayahin po natin 'yon, no. 'Di ba? Ito kasabihan nga kung sino pa yung minsan yung tunay na mayaman, yun ang minsan hindi mo mapansin na mayaman no, ang suot, no, simpleng t-shirt, no, yung rubber shoes niya upod, gamit na, hindi nag-aalahas, no? Walang yabang sa sarili. Yun yung mga authentic para sa akin, mga legit na mga, ito mayaman to na may tamang karakter, ano? Sabi nga, kung sino pa yung hindi mayaman, yun yung todo postura. No, kailangan lahat ng suot branded. No, kailangan lahat ng alahas nakasuot. No, and every time na magsasalita, no, may pa-English pa. Talagang umaakyat sa ladder of success, ano. And alam niyo sinasabi ko, no, we don't have to pretend, no, kung hindi tayo 'yon, no, pagdating sa buhay. You know, kung tayo ay kulang sa karunungan, ano sabi ng Book of James? Ask and God will provide you wisdom. Ask and God will teach you the way. Diba? Don't pretend that you know if you don't know. Ask. Okay? And right now, Jesus is here. No, Jesus is with us. Amen po ba? And He is our wisdom. Okay? Wisdom is available to us this Christmas season. Bibigyan niya tayo ng wisdom kung anong gagawin natin. Marami sa atin hindi alam kung anong mga desisyon ang gagawin natin sa buhay. Meron tayong mga plano, meron tayong mga pangarap, pero hindi natin alam anong gagawin ko, paano tumasa sa katuparan. No? Ask God. Ask Jesus to come into the scene, come into the situation. You know, meron naman sa atin natatakot. Meron tayong kinakaharap na isang nakakatakot na bagay, nakakatakot na sitwasyon. Ask Jesus. Kasi alam mo na, anytime, pag mali ang desisyon mo, baka mapahama ka, di ba? Ask Jesus. No, huwag kang magmarunong. No, huwag mo ipagpalagay na alam mo. Di ba sabi nga yung pagpapalagay, yung maling akala, kadalasan sabi nga, yun yung nakakamatay, yun yung nakaka-cause ng problema. Huwag kang mag-aakala. Be humble. Ask God.
pray to God. Amen po. And today, I'm presenting to you God's gift, God's greatest gift to us this Christmas season. Wala nang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. And right now, i-receive natin yung wisdom ng Panginoon. Jesus Himself as our wisdom. Amen? So right now, let's commit this time into receiving God's wisdom, God's counsel, God's advice. Okay, sabi nga ng Bible, kapag pinapayuhan ka, kapag itinatama ka, makinig ka. Diba? I think sa Hebrews, sinabi yan Listen, if you are being disciplined, if you are being rebuked. Yung iba sa atin, pag ni-rebuke, pag pinagsabihan, napipikon nagtatampo pa. Hindi lahat ng napagalitan ng boss niya, dapat mong panigan. Minsan kapag napagalitan ka ng boss mo, that means it's for your learning. Diba? Maging mapagpakumbaba ka. Kasi kapag nag-learn ka, mag-grow ka. And kapag naging boss ka, maintindihan mo rin kung ba't yung boss mo ganoon. Bakit niya itinatama yung employee under him. Diba? So, let's be teachable. Okay? So before we receive God's wisdom, shall we say it to ourselves and to our neighbors or loved ones kung may katabi ka? I will be teachable. I will be teachable. And sabihin mo sa katabi mo, be teachable. Okay? Amen? Amen. Okay, so let's prepare our hearts now. Let's bow our heads. Let's close our eyes. Tayo po ay humingi sa Panginoon ng karunungan, ng payo niya. Okay? Para sa ating mga situation. Amen? Tayo po ay imuko. Iyuko po natin ating mga ulo and ipikit po natin ang ating mga mata. Sige, personally ask God for wisdom. Hallelujah. Receive it right now. This is God's wisdom for you, that you will have Jesus in your life right now. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are my wisdom. Thank you, Jesus. You are my wonderful counselor. Lord, marami pong beses na hindi namin alam kung anong gagawin namin. Huwag niyo po kaming hayaan na magmarunong o mag-akala kung anong dapat namin gawin. But instead, turuan po niyo kami na maging teachable, na mag-learn kami sa inyo, na isangguni namin sa inyo kung ano yung dapat namin gawin. That we will consult you, O God, and ask you for help. That we will not pretend that we know what to do. Teach us, O God, that we will be teachable. We will be humble to admit the fact that we don't know what to do. Lord, we pray na Ikaw ang magbibigay sa amin ng wisdom ngayong Christmas season na ito. Lord Jesus, you are our wisdom. And we receive you, O God, as our wisdom right now. In your name we pray. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Okay, next thing, I want us to receive Jesus as our personal Lord and Savior. Okay, especially for those who are for the first time doing this. Okay, I know yung iba sa atin ginawa na yon, but it's okay to repeat this prayer over and over again for those who have done it. But for those who will be doing this for the first time, it will be good for you. And when you receive Jesus as your personal Lord and Savior, you will have Him permanently in your heart, in your life. It will bring you salvation, redemption. And yung buhay mo hindi na mapapahamak. Ikaw ay mapapanuto
maidediretso ng Panginoon yung buhay mo. At hindi lang yung magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. So if it's you, no, na gusto mong tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, gusto mong tanggapin yung buhay na walang hanggan, the eternal life that He provides, He gives. You know, I just want you to raise up your hand. Itaas nyo lang yung kamay nyo, no, and I will pray for you. Itaas nyo lang po. No, yung mga kasama natin dito, if you are without camera, no, and you cannot on your camera, it's okay. You can raise up your hand without camera, but if you can turn on your camera, it will be good, you know. But if not, it's okay. Later on, you just tell your neighbors here, your friends na nagpray kayo. Ano po? So we will pray that we will receive Christ as our personal Lord and Savior. Salamat po sa mga kamay na yan. Thank you for those hands, you know. And we will pray. Okay, so I'll pray. Please repeat after me, and this prayer will be yours. So please, you know, claim this prayer as yours, and pray this as your prayer. I mean, okay. So repeat after me. Panginoong Jesus, patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan, sa aking mga maling akala, na kaya kong mabuhay mag-isa. Panginoon, kailangan po kita. Kailangan ko po ang inyong karunungan, ang inyong presensya, at higit sa lahat, kailangan ko po ang inyong kaligtasan. Patawarin po ninyo ako sa aking mga kasalanan, sa lahat ng mga ginawa ko na nagdulot ng aking pagsuway sa iyong kalooban. Linisin po ninyo ang aking puso. At magmula po ngayon, iniimbitahan ko po kayo sa aking puso, sa aking buhay, na maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap ko po ang buhay na walang hanggan na ibinibigay niyo sa akin. Maraming salamat po sa pagiging anak ng Diyos na ibinigay niyo sa akin. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa iyong kaligtasan. Ito po ang aking dalangin. Sa tanging pangalan po ninyo, Panginoong Hesus. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon sa ating pagtanggap sa Kanya. You know, ngayon, tinanggap mo ang Panginoong Hesus, maniwala ka na meron kang source of wisdom. Parang ATM yan. Ano? Anytime pwede mong ipasok sa ATM machine, meron kang makukuha. Okay? And meron kang Panginoong Hesus sa puso mo ngayon. So every time na may situation ka, you can pray. Pwede kang manalangin at isangguni mo sa Panginoong Hesus kung ano yung dapat mong gawin. But of course, it needs learning and it needs constant, sabi nga kumbaga sa practice, no? Kailangan matuto kang mag-walk in your faith, no? Na kung saan kikilalanin mo ang Panginoon, makipagkilala ka sa Kanya. You have to read your Bible, you have to fellowship with the believers of Christ, no? Yung mga kapatiran natin. And with that, no, I would suggest and I would advise you na you go for the next step na nagagawin natin. So our leaders will come to you and they will tell you what to do. What is the next step? Okay? So that you will grow. Mag-grow tayo sa ating pananampalataya. Amen po. So please tell our leaders here o yung mga kaibigan nyo rito kung sino yung nag-invite sa inyo na nanalangin kayo kanina. And sasamahan po namin kayo sa inyong pag-grow, paglago sa inyong pananampalataya. Okay, let's continue. We will pray now, no, for specific things. Okay? Definitely, alam natin ito, bawat isa sa atin may mga kinakaharap na sitwasyon. Tama po ba? At yung ibang mga sitwasyon, medyo madali lang i-handle, pero sabi ko nga, mas maganda wag tayong magyayabang na kayang-kaya natin. Isang guni pa rin natin sa Panginoon kung anong dapat gawin. But yung ibang mga sitwasyon natin, medyo nakakatakot. Alam niyo yun, yung bang medyo kinakabahan ka sa sitwasyon na yon, anong gagawin ko? O yung iba naman na feel niya parang
Parang nahihirapan na ako sa sitwasyon na to, hindi ko alam gagawin ko. Now is the time, no, na lumapit ka sa Panginoon. Hingin mo yung karunungan niya. Humingi ka ng advice sa Kanya. So I will give us a minute or 2 minutes, no, 1 to 2 minutes, na magkaroon ka ng kapayapaan sa sarili mo, sa puso mo. Isettle mo yung heart mo sa Kanya. Humingi ka ng payo sa Diyos ngayong oras na to. At sa yung quietness, no, in our quietness, listen to God. He will speak to you. No, He will speak to you right now. Okay, so rest your heart in God right now and bring Him your challenges in life, your situations, and listen to His voice right now. Okay, so let's bow our heads. Pikit natin mga mata. And be calm, be still, be quiet in the Lord. Just tell Him your concerns. Ano yung mga ikinakatakot mo? Ano yung mga situations mo na gusto mong ma-resolve? Hindi mo ito kaya, pero humingi ka ng tulong sa Diyos. And right now, I want you to listen to Jesus. Listen to the Spirit. He will speak to you right now. He will tell you what to do. So use this 1 minute to be quiet and listen to Him. Yes, continue to listen to Jesus right now. Listen to Him. Some of you will be able to visualize in your mind His answers. Some of you will hear a small voice in your heart. You are now seeing it in your mind. You are now seeing His answers in your mind. You will see some visions. Ask God to interpret it for you. For those who receive words from God, remember those words. Sa iyong panalangin, may makikita ka sa iyong kaisipan. May mga makikita ka mga larawan o mga sitwasyon na posibleng yun yung kasagutan ng Panginoon. At meron ka maririnig sa Kanya ngayong oras na to. Pakinggan mo siya. Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang mga sitwasyon na inilatag namin sa inyong harapan ngayon. Panginoon, kayo po ang dakilang tagapayo. Ang inyong karunungan ay nasa amin. Dahil kayo, Panginoong Jesus, ay nananahan sa amin. Dalangin namin, Panginoon,
na sa aming pagsangguni sa inyo, Panginoon, pagkalooban niyo kami ng karunungan upang aming harapin ang mga bagay na aming kinakaharap ngayon. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob at ng pagtitiwala sa inyo ng pananampalataya na ito ay inyong ireresolba. Ito ay susolusyonan ninyo. Panginoon, naniniwala kami na sa inyo, Panginoong Hesus, ay may solusyon ang lahat ng bagay. Bigyan niyo po kami ng kapanatagan. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan. Na habang kami po ay tumutugon sa mga sitwasyon namin, meron kaming karunungan na nagbubuhat sa inyo. Karunungan na nagbubuhat sa amin, Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa mga sagot na ibinigay niyo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan po ninyo, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. I believe nung iba sa inyo, habang nagpe-pray tayo, nakakakita kayo ng mga pangitain sa isip nyo. No? Merong mga pinapakitang, kumbaga sa graphics o yung mga, parang mga, kumbaga sa pelikula, meron ka nakikita mga litrato or mga larawan. No? So ask God, no, to interpret those images that you have seen while you're praying, and interpret it for you. For some, you've heard the voice of God, the still small voice, no? Yung parang bulong niya, yung whisper of God, no? So make sure to take note, and you can even type it on your phone or write it down on your note para hindi niyo makalimutan ano yung sinabi niya. Habang nananalangin kayo. So always do that. Hindi lang ngayong oras na ganito, kundi every time that you have devotions with God, you pray alone, and then you read the Bible, your Bible, and then always listen to God. Okay? So lastly, we want to pray for God's blessings para ngayong sa araw na ito. And of course, for this Christmas season na ma-receive ng ating families yung wisdom of God. Alam nyo, hindi lang individual ang pinag-usapan natin this Christmas season. Of course, families. Diba, ang desisyon ng isa, pwedeng maging desisyon ng lahat as a family. So, the whole family needs wisdom. Diba? Kasi minsan yung tatay o yung nanay, merong karunungan, pero yung anak, wala. Minsan, nakakalungkot, yung anak ang may karunungan, yung magulang, wala. Nangyayari yun eh. Diba? But whatever it is. Minsan, yung isang spouse may karunungan, yung isa, wala. So we don't want it to happen. Gusto natin lahat, everyone in the family is going together, in the same wisdom of God. Amen po ba? So unity, unity in the wisdom of God, napakahalaga. Para sabi nga, walang kontrahan. Lahat harmonious, lahat sumasang-ayon, lahat nag-agree, lahat nagsusupport, 'di ba? Kailangan natin 'yon. Okay? So mag-pray tayo, tanggapin natin yon, and then i-bless natin yung family natin. Amen? So let's all raise up our hands. Itaas po natin ating mga kamay. Humingi tayo ng karunungan sa Panginoon at pagpalain ng Panginoon ang ating mga pamilya. Okay, Panginoon, for each one of us na naririto, bless us, O God, with your divine wisdom. Bless us, Jesus, with your wisdom. Jesus, you are our wisdom. Ikaw, Panginoon, ang aming karunungan. Dalangin namin mabuhay ka sa aming mga puso palagi. At kami mabubuhay sa inyo. At ikabubuhay namin ang iyong mga salita. Panginoon, yun ang paraan para kami mabuhay. So turuan mo kami na sumunod sa iyong mga salita. Mahalin ang iyong mga salita. Love your word. Obey your word. And dalangin namin, Panginoon, right now, pagkalooban nyo kami ng unity, ng pagkakaisa sa aming mga pamilya. Na kung ano yung karunungan na ibinibigay nyo sa amin, ay maging karunungan din ng aming mga pamilya upang walang disagreement, walang pag-aaway-away, walang disharmony, but rather we will be full of unity, full of love, full of support, na isusupport namin ang bawat isa sa aming mga layunin, sa aming mga plano para sa pamilya. And tulungan nyo kami na kami ay makasiguro ng lahat ng aming gagawin ay kalooban nyo. Huwag nyo nga hayaan, Panginoon, na magkaroon kami ng maling desisyon, lalo na kung pamilya ang pinag-usapan. Panginoon, dalangin namin na itama mo ang aming landas. At dalangin namin na ang aming mga pamilya, ang aming mga magulang, aming mga asawa, aming mga anak, aming mga kapatid, aming mga kamag-anak, Panginoon, ay
may kabutihan silang matatanggap sa inyo. Lord, dalangin namin na kung paano nakikita namin ang liwanag dala ng ilaw na nasa bahay namin, ay ganun din, magliliwanag ang aming mga isip sa magitan ng karunungan mo. Hindi kami madidiliman sa aming mga pag-iisip, kundi maliliwanagan kami palagi, Panginoon. Lord, and brighten up our minds, brighten up our spirits, O God. Let your wisdom enlighten us always, O God, so that we will have a joyful life, a life that is pleased, that God is pleased towards our lives. And Lord, dalangin namin, bawat isang narito, bigyan niyo kami ng karunungan sa aming mga gagawin ngayong araw na to. Ano man ang aming gagawin, dalangin namin maging successful kami, Panginoon, at makakatulong kami sa aming mga kapwa na nangangailangan. Panginoon, dalangin namin na sa buong araw, iingatan mo kami, ilayo mo kami sa gawang masasama. At huwag mo kami hayaan na mapahamak. Ipakita niyo sa amin ang tamang daan. At bigyan niyo kami, Panginoon, ang aming pangailangan sa araw-araw. Lord, maraming salamat po sa lahat ng pagpapala ninyo. At tinatanggap namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. At palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Have you received it? Tinanggap po ba natin yung mga bagay na yon? If yes, rejoice. Meron tayong tinanggap sa Panginoon ngayong umagang ito, and have the wisdom of God. Gamitin natin yung wisdom na yan and always connect with Jesus. Always talk to Him. He's in your heart right now. Amen?